Intelligence Fund ng Philippine National Police isinusulong ng ilang senador na dagdagan para mapaigting pa ang pagsawatak sa mga iligal na pogo. Pagbibigay naman ng trabaho sa apektadong Pilipino pogo workers, mahigpit na pinatututukan sa DOLE. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Ilang buwan na rin na nakalipas matapos ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa Pogo ban. Isinusulong ngayon ng isang senador ang mas mataas na intelligence fund para sa Philippine National Police sa gitna ng kampanya kontra Pogo. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ito ang panahon para suportahan ang PNP sa pangalap ng mas maraming intel report. Sabi ng senador, ang intel fund ng PNP ay bumaba mula 1.3 billion pesos noong 2023 sa higit 900 million pesos ngayong taon. Sabi ng senador, ang mas mababang halaga ng intel funds ay kontra sa hangaring mapabuti ang trabaho ng PNP. Samantala, hinimok din ng senador ang Department of Labor and Employment na magpatupad ng proactive approach na hahantong sa pagkansela ng alien employment permits na ibinibigay sa mga dayuhang manggagawa ng Pogo sa harap ng nalalapit na pagpapatupad ng ban. Sabi ng senador, iniiba ng mga Pogo ang kanilang anyo upang manatili sila sa bansa at ipagpatuloy ang kanilang mga aktibidad sa panloloko o scam. Hinimok din ng Senador Andole na ipagpatuloy ang mga job fair at iba pang programa para sa mga lokal na manggagawa ng Pogo upang ang mga maaalis sa trabaho ay mabibigyan ng trabaho. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.